Sa isang mundong pinaghaharian ng lakas, ranggo, at kapangyarihan, ano ang silbi ng isang katulad niya? Isang low common, isang inutil, isang tagadala lang ng gamit. Pero sa gitna ng pagtataksil at panganib, isang himalang magpapabago sa lahat. Ito ang simula ng kwento ni Ayn, ang appraiser na itinakwil ng mundo. Sa pagsisimula ng ating kwento, isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng bangin at walang pag-aalinlangang tumalon pababa. Pagkatapos ng eksenang iyon, lumipat ang kwento sa isang grupo ng adventurer na kasalukuyang lumalaban sa isang higanting daga. Gumamit ng fireball ang isang babae na ikinatalo ng malaking daga. Pinapakita ang panganib ng kanilang misyon. Dito ipinakita ang ating bida, si Ayn, isang tagapulot ng loot mula sa mga napatay na halimaw at tagabuhat ng kagamitan ng kanyang mga kasamang adventurer. Halatang mahina at madalas matapilok o mapahiya, ipinakilala rin si Zoid, isa sa mga kasama ni Ayn. Minamaliit niya si Ayn, palaging pinapaalala sa kanya na isa lang siyang low common. Habang ginagampanan ni Ayn ang kanyang trabaho bilang isang appraiser, ipinaliwanag niya ang tatlong ranggo ng tao sa kanilang mundo: rare class, mga bihirang kakayahan tulad ng merchants o military strategists; high common, tulad ni Zoid at Jolene, mga combatants na may sapat na lakas sa pakikipaglaban; low common, ang pinakamababa. Kabilang dito si Ayn, mga appraiser at mga farmer, kadalasang non-combatant, na mamana rin ang class mula sa kanilang magulang. Ginamit ni Ayn ang kanyang appraisal skill at nakita niyang mahalaga ang ngipin ng higanteng daga. Sinubukan niyang kunin ito pero hirap siya. Humingi sana siya ng tulong kay Zoid, pero nagalit ito, binato siya at sinipa palayo. Humingi ng paumanhin si Ayn habang iniisip, hindi talaga patas ang mundo? Nagpatuloy siya sa trabaho kahit walang tumutulong. Habang siya'y abala, minamaliit siya ni Zoid at Jolene. Nang makuha na niya ang ngipin, agad silang umalis. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang patay na hellbound. Ipinapaanalisa ito ng dalawa kay Ayn. Kahit ayaw niya, napilitan siyang gamitin ang kanyang kakayahan. Isa pang hellbound ang natagpuan. Napansin ni Ayn na may mali. Ayon sa mapa nila, isa lang dapat ang daan. Hinikayat niya silang bumalik na pero hindi siya pinakinggan. Sinundan niya na lang ang dalawa dahil sila lang ang tumatanggap sa kanya. Sa paglalim nila ng dungeon, mas marami silang nakitang patay na hellbound. Kinatuwa ito ni Zoid, pero sinabi ni Ayn, hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang kumukuha ng materyales? Parang may mali. Tahimik si Zoid, pero biglang tinuro ni Ayn ang likod niya. May maraming matang nakatingin sa kanila. Bigla ginamitan si Ayn ni Jolene ng paralyze spell. Ginawa siyang bitag para makatakas si Zoid at Jolene. Naiwan si Ayn umiiyak habang humihingi ng tulong. Pero iniwan siya, inatake si Ayn ng mga halimaw. Sa matinding sakit na wala ang epekto ng paralysis, nakalaban siya at nakatakas, pero hinarangan ni Zoid at Jolene ang daan ng kanyang pagtakas. Naghanap siya ng ibang daan at sa wakas isang bangin ang nakita. Kesa mapatay, pinili niyang tumalon. Sa pagbagsak niya, bumagsak siya sa isang lugar na may tubig at maraming ugat ng puno. Habang wala siyang malay, isang magandang babae ang humalik sa kanyang noo. Pagkagising ni Ayn, namangha siya. Wala siyang sugat. Gumamit siya ng appraisal skill sa paligid at laking gulat niya. Ang lugar ay ang Yggdrasil. Isang sagradong lugar na matagal ng akala ng lahat ay nawala. Nagpasalamat si Ayn sa puno dahil iniligtas siya. Pero sa kanyang pagtalikod, muling nagpakita ang babae. Umalis na si Ayn, pero habang binabaybay ang landas, biglang naputol ang kanyang tainga. Sumunod ay ang kanyang daliri. Pagharap niya, isang S-class gremlin ang nasa harap niya. Natakot siya. Inatake siya agad ng halimaw. Halos ikamatay niya ang bawat atake nito. Nang tatapusin na sana siya ng gremlin, may biglang dumating isang dambuhalang death bear na agad pinatay ang gremlin. Pero hindi pa rin ligtas si Ayn. Inatake rin siya ng death bear. Inatake ang kanyang muka, piniga at papatayin na sana siya. Bigla may isang bata ang sumulpot at sa isang iglap lang, pinatay ang death bear. Nawalan ng malay si Ayn sa sobrang gulat at sakit. Pagkagising niya, nasa Yggdrasil ulit siya. Wala siyang sugat. Sa kanyang pagbangon, nakita niya ang magandang babaeng labis niyang ikinabighani. Isang iniwang appraiser, isang milagrosong puno, at isang misteryosong babae. Ano ba ang tunay na kapangyarihan ni Ayn? At anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa lugar na akala ng lahat ay alamat lamang? Sa pagsisimula ng ating kwento, titig na titig si Ayn sa isang magandang babae hanggang sa biglang lumabas ang isang mukhang bata na nagsabing,
Inumin mo na, Ain, ang tsaa na gawa ng aking anak. Uminom naman si Ain ng tsaa at ipinakilala ang babaeng maganda bilang si Yuri. Sinabi nito na sila ang nagligtas kay Ain. Kung hindi raw dahil kay Yuri, hindi niya ito ililigtas. Kaya naman taus-pusong nagpasalamat si Ain kay Yuri. Bigla na lang sinipa si Ain sa muka. Agad naman siyang inawat ni Yuri at tinawag niyang mama. Doon napagtanto ni Ain na ang batang ito na nanipa sa kanya ay ang mismong nanay ni Yuri. Ipinakilala siya bilang si Ursula, ang tagapagbantay ng Yggdrasil. Ipinaliwanag ni Ursula na may 9 na Yggdrasil at bawat isa ay may kanya-kanyang tagapagbantay. Si Yuri naman ay ang espiritu ng Yggdrasil. Napatingin si Ain sa kanya at nasabi, "Napakaganda niya!" Pero bago pa siya makapagsalita pa, pinagtatadyakan na siya ni Ursula at sinabing, "Huwag mong landiin ang anak ko!" Sinabi rin ni Ursula na pinagaling nila ang mata ni Ain at pinalitan ng isang prosthetic eye na gawa sa Yggdrasil. Tinanong ni Ain kung bakit siya tinutulungan ni Yuri. Sagot ni Yuri, "Dahil napakabait mo, Ain." Muling nagpasalamat si Ain kay Yuri, ang kanyang tagapagligtas. Ngunit pinapaalis na siya ni Ursula. Pinigilan siya ni Yuri at sinabi nitong mapanganib sa labas. Kaya gusto niya samahan si Ain. Hindi pumayag si Ursula, ngunit sa huli ay sumang-ayon din siya at sinabing palalakasin niya si Ain. Muling nagpasalamat si Ain kay Ursula at Yuri dahil magkakaroon na siya ng pagkakataong makalabas ng buhay. Sinimulan na ni Ursula ang pagsasanay kay Ain. Habang naglalakad sila, may itinuro si Ursula sa kanya. Ngunit sabi ni Ain wala siyang nakikita, kaya pinagalitan siya ni Ursula. Gamitin daw niya ang kanyang bagong Yggdrasil eye. Pumikit si Ain at sa muling pagmulat ng kanyang mata, lumiwanag ang paligid at nakita nila ang isang S-class gremlin. Binato ni Ursula ang halimaw at sinabing, "Ilagan mo to. Gamitin mo rin ang skill mong appraisal. Iba na ang mata mo, hindi na yan pangkaraniwan." Ilang ulit nabigo si Ain na iwasan ang mga pag-atake ng S-class gremlin. Pero tuwing masasaktan siya, pinapagaling naman siya ni Ursula. Sa wakas nang matutunan na ni Ain kung paano iwasan ang mga atake, sinabi ni Ursula na kailangan niya ngayong talunin ang halimaw. Binigyan siya ni Ursula ng isang wooden sword na gawa rin sa Yggdrasil at sinabi na si Yuri mismo ang nagbigay nito. Gamit ang kanyang super appraiser, isang atake lang at tinamaan niya ang gremlin. Pero pinaalalahanan siya ni Ursula, "Huwag ka munang magdiwang, marami ka pang gremlin na haharapin." Sinunod ito ni Ain at hinarap ang lahat ng gremlin. Sa bawat tagumpay, ginamit niya ang appraiser skill para makuha ang kakayahan ng mga halimaw. Nakuha niya ang skill na nagpapabilis ng kilos. Pinasubukan ni Ursula ang bagong skill sa kanya. Pero nang gamitin ito ni Ain, nabali ang ugat sa kanyang paa. Mabuti na lang at pinapagaling pa rin siya ni Ursula. Sa paulit-ulit na pagsasanay, nasanay din ang katawan ni Ain sa paggamit ng gremlin skill. Sunod, sinabi ni Ursula na kopyahin ni Ain ang kanyang ability na Cancel Chant. Nagtagumpay si Ain. Nakopya rin niya ang Fireball. Tuwing nauubos ang mana ni Ain, si Yuri naman ang tumutulong para ibalik ang kanyang mana. Dumating na sila sa susunod na pagsubok, ang Death Bear. Sinabi ni Ursula na kailangan ni Ain itong talunin. Gumamit agad si Ain ng Fireball pero hindi tumama, hindi pa kasi siya sanay. Gamit ang nakuha niyang Super Accelerate mula sa Gremlin, sinundan niya ito ng Super Appraiser at sumunod na ginamit ang Windstorm, sabay sunod-sunod na Fireball na sa wakas, tumama sa Death Bear. Natalo ni Ain ang halimaw. Tuwang-tuwa si Ain dahil unti-unti na siyang lumalakas. Mula ng kwento, binigyan si Ain ng natitirang Yggdrasil Spirit Core at ito ang ginamit para sa kanyang prosthetic eye. Pagkakabit sa mata, biglang nag-evolve ito at naging Divine Prosthetic Eye. Pagdilat ni Ain, nagulat siya dahil hindi niya makita si Yuri. Pero laking gulat niya nang biglang magsalita si Yuri. Nalaman niya na ngayon ay nasa loob na ito ng kanyang mata. Mula ngayon, lagi nang kasama ni Ain si Yuri kahit saan siya magpunta. Tinanong ni Ain kung ayos lang ba ito kay Ursula. Bigla siyang sinipa ni Ursula sa muka. Sinabi nitong si Yuri ay walang kaibigan at palaging malungkot. Kaya gusto rin niyang makita ni Yuri ang mundo sa labas. Ipinagkakatiwala niya ito kay Ain. Sinagot ni Ain na iintindihin niya ang sinasabi ni Ursula. Bilang gantimpala, binigyan siya ni Ursula ng tatak sa kamay na nagbibigay ng infinite magic storage at isang espadang gawa sa material na galing kay Yuri. Bigla siyang sinaksak sa mata ni Ursula, pero agad siyang pinagaling ni Yuri. Sunod, may inilabas na maliit na bagay si Ursula at pilit ipinainom kay Ain. Ang epekto nito, anumang makita ni Ain, makikita rin ni Ursula at maaari silang mag-usap kahit saan.
Ginawa ito para mabantayan si Ain kung sakaling may gawin siyang masama kay Yuri. Tinanong ni Ain si Yuri kung may gusto itong gawin kapag nakalabas na sila. Sinabi ni Yuri na gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Laking gulat ni Ain na may iba palang pamilya si Yuri bukod kay Ursula. Dito isinalaysay ni Ursula na ang orihinal na Yggdrasil ay hinati sa 9 na bahagi. Napagtanto ni Ain na may iba pang Yggdrasil bukod sa nakita niya sa dungeon. Kaya inalok niya si Yuri na samahan siyang maglakbay para hanapin ang kanyang pamilya. Nagpasalamat si Yuri sa kanya. Umalis na sila sa dungeon. Habang ginagabayan ni Ursula, pinapatumba ni Ain ang bawat halimaw na kanilang nakakasalubong kahit pa ito ay S-class. At ginagaya niya ang mga kakayahan ng bawat halimaw na natatalo niya. Sa huli, nakarating sila sa silid ng dungeon boss. Nag-alinlangan si Ain kung kaya ba niya. Pero biglang hinawakan ni Yuri ang kanyang kamay at pinatatag ang kanyang loob. Pagpasok nila sa silid, isang dambuhalang halimaw ang agad lumitaw. Agad niyang pinabalik si Yuri sa kanyang mata. Sinimulan na ni Ain ang labanan habang ginagabayan ni Ursula. Kapag nasasaktan siya, agad siyang pinapagaling ni Yuri. Gumamit si Ain ng poison skill pero nakatayo pa rin ang halimaw. Kaya ginamitan niya ito ng Nova Strike na siyang tumapos sa laban. Gumamit din siya ng appraiser para makopya ang skills ng boss. Nakuha nila ang dungeon core at ito'y inilagay din sa mata ni Ain. Lalong na-enhance ang Divine Prosthetic Eye. Pagkalabas nila ng dungeon na ilipat ang eksena sa isang lugar na maraming tao. Ipinakita si Zoid na nagsisinungaling kung paano siya nakalabas ng dungeon. Biglang lumitaw si Ain. Lahat ay nagulat. Tanong ni Zoid, paano siya nabuhay? Sagot ni Ain, tinalo ko ang lahat ng halimaw para makalabas. Nagalit ang mga tao kay Zoid nang malaman ang totoo. Ginamitan nila si Ain ng paralyze spell para maging bitag sa Hellhound habang sila'y tumakas. Galit ang lahat. Pero pinigilan sila ni Ain. Ang mahalaga raw ay buhay siya at ligtas. Nagpasalamat pa siya kay Zoid dahil kung hindi siya iniwan, hindi niya makikilala si Ursula at Yuri. Naglakad palayo si Ain. Napansin ng mga tao na may malaking ipinagbago si Ain. Ibang-iba na siya ngayon. Muling naglakbay si Ain kasama sina Yuri at Ursula. Lahat ng halimaw sa kanilang daraanan ay kanyang pinatumba at kinopya ang skills. Level up na rin ang kanyang Divine Prosthetic Eye. Habang naglalakad sa gubat, humingi ng tawad si Ain kay Yuri dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila natatagpuan ang kanyang pamilya. Biglang may narinig silang ingay. May 2 tao ang inaatake ng halimaw kaya tinulungan nila ito. Isang babae ang biglang yumakap kay Ain at tinawag siyang hero. Nagulat si Ain. Tinanong niya kung kapatid ba ng babae ang lalaking kasama nito. Pero sagot ng lalaki, hindi siya kapatid kundi isang merchant guild leader na si Jasper. Ipinakilala niya ang babae, si Claudia, ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Lumipat ang eksena sa isang mansion. Nagpasalamat si Claudia kay Ain at kay Yuri. Nang yayakapin ni Claudia si Ain, agad siyang pinigilan ni Yuri. Sabi ni Yuri, asawa ko si Ain! Nagulat si Ain, pero sagot ni Claudia, ayos lang, ako ang pangalawa. Biglang lumapit si Jasper at inalok si Ain na magpakasal, kaya nabigla si Ain. Lalo pat lalaki si Jasper. Nagpaliwanag si Jasper habang naglalakad sila. Isa raw siyang guild leader ng Silver Phoenix Trading Company. Napansin din niya ang mata ni Ain, isang Yggdrasil Spirit Core. Sinabi niya na matagal na siyang naghahanap ng mga ito dahil may kaugnayan ito sa isang Demon King na ang pangalan ay Mictoran. Sinabihan si Ain ni Ursula na tanggapin ang alok ni Jasper. Dahil mukhang marami itong alam tungkol sa Yggdrasil, kaya napapayag na rin si Ain. Biglang niyakap ulit si Ain ng 2 babae. Tinanong ni Ain si Jasper kung may alam pa itong iba pang spirit core. Sagot ni Jasper, meron pa raw pero napakadelikado ng lugar nito. Sabi ni Ain, sabihin mo sa akin, kukunin ko ito. Kaya sinabi ni Jasper na ihahanda na niya ang lahat. At dyan muna nagtatapos ang kwento ni Ain. Unti-unti nang lumalawak ang misteryo ng Yggdrasil Spirit Cores at tila mas malalaking laban pa ang kanyang kakaharapin. Si Yuri, si Ursula, ang prinsesang si Claudia, at maging ang merchant guild leader na si Jasper, lahat sila ay parte na ngayon ng bagong yugto sa buhay ni Ain. Pero ano nga ba ang tunay na layunin ni Jasper? At sino to bang Demon King na si Mictoran na naghahanap ng mga spirit cores? Abangan sa susunod nating episode ang bagong laban, bagong misyon at bagong kalaban. Nagumpisa ang eksena sa loob ng isang tila walang katapusang labyrinth. Hinawakan ni Ain ang pader ng dungeon at laking gulat. Niya nang biglang magbago ang paligid. Ang dating dungeon ay naging isang malawak at malagong kagubatan.
Isa lang pala itong ilusyon, panlilin lang para lituhin ang mga manlalakbay. Habang iniikot ni Ain ang paningin sa paligid, biglang may tumawag kay Yuri. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang kapatid ni Yuri, si Pina. Nagtanong agad si Yuri kung nasaan siya, pero simple lang ang sagot ni Pina. Maghihintay ako hanggang matagpuan ninyo ako. Nagmungkahi si Ain na gamitin na lang ang teleportation para agad silang makarating, pero sumabat si Pina. Gusto raw niyang maglakad na lang sila dahil ang buong lugar ay puno ng traps at mababangis na halimaw. Hindi niya kayang igarantiya ang kaligtasan nila. At sa gitna ng usapan, biglang sinabi ni Pina na si Ain ay boyfriend ni Yuri. Kinilig si Yuri, ngunit agad din niyang itinanggi ito. Nagdesisyon si Ain na ibalik muna si Yuri sa loob ng kanyang mata at saka sila naglakbay upang hanapin si Pina. Habang naglalakbay, madaling naiwasan ni Ain ang mga trap na nilagay ni Pina sa daan. Naiinis na si Pina, lahat ng inihanda, niyang patibong ay parang wala lang kay Ain. Komento pa ni Yuri, mukhang kasiyahan ni Pina ang maglagay ng trap kahit delikado. Sagot naman ni Yuri sa sarili, kasiyahan kahit buhay pa ang kapalit. Babala pa ni Pina, mas malalakas pa raw na halimaw ang nakaabang sa kanila. Malugod na tinanggap ni Ain ang hamon ni Pina. Biglang lumabas ang isang S-rank na halimaw, pero sa isang iglap ay tinalo ito ni Ain. Laking gulat ni Pina nang makitang kahit may tumama kay Ain ay wala man lang itong pinsala. Napakadaya naman nito, sigaw niya. Hindi tinatablan si Ain ng mga trap at parang wala lang sa kanya ang mga halimaw na pang S-rank. Hindi pa rin sumusuko si Pina. Patuloy pa rin siya sa pagpapadala ng mga halimaw laban kay Ain, ngunit lahat ay tinatalo ni Ain na parang wala lang. Unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Pina. Lipat tayo ng eksena. Sa kabilang dako makikita si Zoid, pagod na pagod, galit at puno ng sama ng loob. Sinisisi niya si Ain sa lahat ng nangyayari. Pati raw si Jolene ay siya ang tinuro kung bakit iniwan si Ain sa dungeon. Kaya ngayon galit na galit ang lahat kay Zoid. Sa gitna ng kaguluhan, nakaengkwentro ni Zoid ang isang halimaw na muntik na siyang kainin. Ngunit bago siya tuluyang lamunin, biglang lumitaw si Ain at iniligtas siya. Sa isang iglap, pinatay ni Ain ang S-rank na halimaw gamit lang ang isang hiwa. Muling nagulat si Zoid sa lakas ni Ain. Pinagaling siya nito at pinatulog para makapagpahinga. Samantala nakarating na si Ain sa silid kung nasaan ang tinatawag na boss ng dungeon. Laking gulat niya sa laki ng halimaw. Agad niya itong inatake, pero kahit isang gasgas ay wala siyang naidulot. Napansin ni Ain na isa na namang ilusyon ang kanyang nakikita. Gumamit siya ng dispel at lumitaw ang tunay na anyo. Isang maliit na halimaw lang pala. Sa puntong ito, inis na si Pina at inamin na si Ain ang panalo. Pagdating ni na Ain, Ursula at Yuri sa lugar kung nasaan si Pina, masaya silang sinalubong nito. Tinawag ni Yuri ang kanyang kapatid at agad itong niyakap. Miss na kita, sabi ni Yuri. Sagot ni Pina. Gusto niya ring sumama kay Ain at handa niyang ibigay ang kanyang spirit core para makasama sa kanilang paglalakbay. Tinanong ni Yuri si Ain kung ayos lang ba ito. Sumagot si Ain, walang problema. Iginagalang ko ang desisyon mo. Nagpasalamat si Yuri kay Ain. Bigla namang nagbago ang anyo ng maliit na pagong nakasama ni Pina. Ito pala ang tagapangalaga ni Pina, si Kurohime, ang Divine Beast Genbu's daughter. Nagulat si Ain sa nakita, isang maliit na pagong na guardian pala. Lumapit si Kurohime kay Ursula at tinawag itong Lady Kurohime. Lalo pang nagulat si Ain dahil ngayon lang siya nakita na may buong paggalang habang nakikipag-usap. Lumapit si Ain kay Kurohime at maayos na nakiusap kung pwede bang sumama si Pina sa kanilang paglalakbay sa labas. Pumayag naman si Kurohime. Gusto raw niyang matuto pa si Pina, may hiningi lang siyang pabor, binigyan niya si Ain ng isang sage stone upang makasama siya sa paglalakbay nila gaya ni Ursula. Ipinakita ni Kurohime ang kanyang abilidad, isang barrier. Inutusan niya si Ursula na ilagay ang spirit core sa prosthetic eye ni Ain. Muli itong nag-level up. Habang pinagmamasdan ni Ain ang saya ng tatlo, si Kurohime, Yuri at Pina, napaisip siya. May 6 pa siyang kapatid na kailangang hanapin. Sa huli, balik tayo kay Zoid na ngayon ay gising na. Tahimik lang siyang umiiyak. Hindi siya makapaniwala na ang itinuring nilang walang silbi, isang tagapagdala lang ng gamit at ang basurang appraiser, ay siyang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Kahit tinuring na walang silbi si Ain, pinatunayan niya sa lahat na kahit ang pinakamahina sa mata ng iba, kayang magtagumpay. Mula sa ilusyon ng dungeon hanggang sa pagtanggap ng guardian,
Unti-unti nang nalalapit ang paghahanap sa mga kapatid ni Yuri. Magkasama sina Ayn at Jasper habang naglalakad sa loob ng guild, pinagtitinginan sila ng mga tao sa paligid. Lumapit ang receptionist at binati si Jasper. Tinanong siya kung ano ang kailangan nila. Sumagot si Ayn na magbebenta siya ng mga item galing sa dungeon. Hiningi ng receptionist ang adventurer card niya at laking gulat nito nang makita. Na rank F adventurer lamang si Ayn at isa pa siyang appraiser. Nagduda ang receptionist. Sinabi nitong imposible para sa isang appraiser na talunin ang halimaw. Tinanong niya si Jasper kung nagbibiro ba ito. Sabay namang nilait si Ayn ng mga tao sa paligid, sinasabing isa lang siyang low commoner. Tumugon si Jasper at sinabing ipakita na ni Ayn ang mga item. Agad sumunod si Ayn at inilabas ang mga gamit mula sa dungeon. Nagulat ang lahat. Rare class items ang mga iyon at may ilan pa na galing mismo sa boss monster. Biglang dumating si Megan, isa sa mga guild master. Sinaway niya ang mga tao at sinabing huwag manghusga base sa trabaho ng isang tao. Napansin ni Megan ang mata ni Ayn. Nagulat si Ayn, alam pala ni Megan ang tungkol sa kanyang prosthetic eye. Humingi ng tawad ang receptionist kay Ayn dahil hindi siya agad pinagkatiwalaan. Nagpaalam si Megan at sinabing magkikita pa sila. Ayon sa kanya, bagay si Ayn sa isang guild na tulad ng sa kanya. Pagkaalis ni Megan, inutusan ni Jasper si Ayn na ilabas pa ang ibang item. Inilabas ni Ayn ang mga gamit mula sa isang hidden dungeon at mas lalong nagulat ang lahat. Ibig sabihin natapos ni Ayn ang isang hidden dungeon, isang bagay na halos imposible para sa kahit sinong adventurer. Habang naliligo si Ayn, biglang lumabas sina Pina at Yuri. Nagulat si Ayn at tinanong bakit sila naroon, gayong paliguan niyon ng lalaki. Biglang lumabas si Ursula at sinabing huwag hahawakan ni Ayn si Yuri dahil buburahin daw niya ito sa mundo. Habang nagpapahinga si Ayn, lumapit si Kurohime at nagpasalamat. Sinabi ni Ayn na 6 na lang ang kulang niya. Pero ayon kay Kurohime, 7 pa. Nagulat si Ayn. Pinakilala ni Kurohime si Echidna, ang nakatatanda niyang kapatid, na buhay pa pero nawawala. Kasama rin daw nito ang kanyang guardian, pero hindi nila alam kung nasaan. Tinanong ni Kurohime si Ayn kung susuko na ba ito sa paghahanap. Sumagot si Ayn, hindi ako susuko. Gusto kong makasama ni Yuri ang kanyang pamilya. Kinabukasan, nakita ni Ayn na magkasama sina Jasper at Megan. Binati siya ni Megan at inalok ng isang double S rank mission. Nagulat si Ayn. Sabi ni Jasper, ayos lang tumanggi dahil delikado ito. Pero laking gulat nila nang pumayag si Ayn sa misyon. Naglakbay si Ayn sa isang disyertong lugar habang kausap ang kanyang kasama. Sinabi nitong doon nila makikita ang target, ang Behemoth. Biglang inilabas ni Ayn ang kanyang espada at nag-cast ng isang napakalakas na Nova Strike. Mula sa buhangin, may lumabas na dambuhalang dragon. Sino ang nanggugulo sa aking pahinga? Sigaw ng halimaw. Iniisip ng Behemoth na wala pa nakatalong kalaban sa kanya dahil likha siya ng Demon King at isinilang na malakas. Nagpakilala si Ayn at sinabing siya ang tatapos sa Behemoth. Pinagtawanan siya ng halimaw, pero nang ininsulto ni Ayn ang Demon King, nagalit ito at umatake. Mabilis na umiwas si Ayn at mabilis ding nahiwa ang kamay ng halimaw. Nagkubli sa buhangin ang Behemoth at nang lumabas ito ay kinain si Ayn pero laking gulat niya nang magkapira-piraso ang kanyang katawan. Naisip ng halimaw, ano tong nararamdaman ko? Ito ba ang tinatawag na sakit? Ipinaliwanag ni Ayn kung paano siya natalo at tinanggap ng Behemoth ang kanyang pagkatalo. Lumabas sina Yuri, Kurohime at Pina para batiin si Ayn. Sinabi nilang napakalakas niya. Pero sagot ni Ayn, hindi niya raw magagawa iyon kung wala sila. Nalipat ang eksena sa isang malaking bahay. Magkasama sina Ayn at Yuri. Biglang lumabas si Claudia at binati si Ayn. Ako ang pangalawang asawa mo, sabi ni Claudia. Pero agad na tumanggi si Ayn. Hindi pa tayo kasal. Dumating si Claudia para imbitahan si Ayn. Gusto raw siyang makita ng kanyang ama. Biglang may dumating na malaking lalaki. Agad itong nakilala ni Ayn, ang hari. Nagpakilala ang hari at sinabing natutuwa. Siya na ang mapapangasawa. Nang anak niya ay isang kilala at malakas na tao. Naguluhan si Ayn. Ano pong ibig niyong sabihin? Ayon sa hari, nalaman niya mula kay Megan na tinalo ni Ayn ang ancient dragon Behemoth at totoo pala ang sinabi ng kanyang anak. Lumuhod ang hari sa harap ni Ayn at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Nagpasalamat din ang hari kay Yuri at bago siya umalis, binigyan niya si Ayn ng isang royal emblem o isang pantanda na maaari niyang gamitin sa kahit anong lugar. Sinabi ng hari, gamitin mo yan. Kahit saan ka magpunta, kikilalanin ka. Sa isip ni Ayn,
Dahil dito, mas madali ko nang mahahanap ang pamilya ni Yuri. Sa bayan, pinag-uusapan ng lahat ang tagumpay ni Ain, isang appraiser na tumalo sa Behemoth. May isang lalaking ang pangalan ay Zoid na galit na galit. Isa siyang basura, sabi niya. Sa isip niya, kasalanan ni Ain ang lahat ng nangyayari sa kanya. Biglang may lumapit na mahiwagang nilalang kay Zoid. Ipapahiram ko sa iyo ang aking lakas. Nagpakilala ito bilang isang espiritu. Ako si Echidna. Gumpisa ang eksena sa paggising ni Yuri. Sakto, namang katatapos lang maligo ni Pina at agad itong nagpatulong kay Yuri para matuyo ang kanyang buhok. Lipat ang eksena kay Zoid na nakaluhod habang kausap si Echidna. Ipinapagamit ni Echidna ang isang kapangyarihan kay Zoid. Tinanong ni Zoid kung ano ang kailangan ni Echidna mula sa kanya. Sa likod ng lahat ng ito, tila may balak si Echidna laban sa ating bida, si Ain. Samantala nasa isang malabong espasyo si Ain, tila isang kawalan. Doon niya nakita ang sarili niya na minamaliit ni Zoid, kaya nainis siya sa sarili. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na iyon at agad siyang kinausap ni Ursula. Nagtanong si Ain kung nasaan siya at ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Ursula na nawalan ng malay si Ain matapos makita ang hari, sobrang pagod. Ron ito kaya bigla na lang siyang bumagsak. Sinabihan siya ni Ursula na huwag masyadong pinipilit ang sarili. Humingi naman ng paumanhin si Ain sa abalang dulot niya, pero sinabi ni Ursula na nag-aalala si Yuri at ang iba pa sa kanya. Hinahanap ni Ain si Yuri, ngunit ipinaliwanag ni Ursula na si Yuri at Pina ay naglalakad-lakad sa bayan. Pinakalma siya ni Ursula dahil kahit kailan ay kaya niyang mahanap ang kinaroroonan ng dalawa, kaya pinayuhan niya si Ain na magpahinga muna. Ikinuwento ni Ain kay Ursula ang kanyang panaginip. Ayon kay Ain, tama si Zoid. Dahil kung wala ang mga kapangyarihan ni na Yuri at ng iba, isa pa rin siyang walang silbi. Labis itong ikinabahala ni Ursula. Samantala sa kampo ni na Echidna at Zoid, sinabi ni Echidna na tutulungan niya si Zoid na makaganti sa appraiser. Binanggit rin ni Echidna ang tungkol sa prosthetic eye ni Ain. Nang marinig ito ni Zoid, inalok siya ni Echidna ng kaparehong espiritual na mata. Agad namang pumayag si Zoid dahil gustong-gusto na niyang makaganti kay Ain. Pagkatapos ikabit ang spirit eye, biglang nagbago ang katawan ni Zoid. Unti-unti siyang naging isang halimaw. Tumalon agad ang halimaw na si Zoid at nagsimulang hanapin si Ain. Sa daan, nakita niya si Jolene kasama ang isa pang tao. Agad niya itong sinunggaban at kinain ang ulo. Nakilala ni Jolene ang boses nito at nanginig sa takot. Nagmakaawa siya at humihingi ng tawad kay Zoid pero wala itong narinig. Kinain rin nito si Jolene. Lipat ang eksena kina Yuri at Pina na naglalakad sa bayan. Bigla silang napahinto nang marinig ang isang malakas na pagsabog. Nagtakbuhan ang mga tao at may sinisigawang halimaw na kinatatakutan. Tumulong agad si Yuri sa isang sugatang bata, pinagaling ito at pinayuhan na umalis para masagip pa ang iba. Nagpasalamat ang bata bago tumakbo palayo. Samantala, iniutos ni Echidna sa halimaw na si Zoid na itigil na ang paglalaro sa mga mahihina. Ang misyon niya ngayon ay hanapin at patayin ang mga spirit. Kapag nagtagumpay siya, hindi na magagamit ni Ain ang kanyang kapangyarihan. Muling pinakita si Yuri na tumutulong sa mga tao, pero biglang sumulpot si Zoid at umatake. Buti na lang at nakapaglabas ng barrier si Pina at niyaya si Yuri na tumakas agad. Ngunit binasag ni Zoid ang barrier gamit ang ipinagkaloob sa kanyang anti-spirit art. Nagulat si Pina sa bilis ng pagwasak ng kanyang magic at napaatras siya sa takot. Tumayo si Yuri para protektahan si Pina, ngunit hinawakan siya ng halimaw. Nang papatayin na sana si Yuri, dumating si Ain. Mabilis na naglaban sina Ain at ang halimaw na si Zoid. Sa una, lamang si Zoid dahil sa anti-spirit art niya. Tuwang-tuwa si Zoid at tinawag pa si Ain na basura. Sa gulat ni Ain, nakatanggap rin pala si Zoid ng isang spirit blessing, kaya't napaisip siya kung paano ito nangyari. Sa gitna ng pag-iisip, bigla siyang inatake at tumilapon sa malayo. Habang nasa kalagitnaan ng laban, muling naalala ni Ain ang panaginip niyang paulit-ulit siyang minamaliit ni Zoid. Ngunit dumating si Yuri at Ursula. Sinabi ni Yuri na mabait at malakas si Ain. Nilapitan siya ni Ursula at sinabing ang lakas ni Ain ay hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at isipan. Dahil sa kanilang mga salita, napaluha si Ain. Naibalik nito ang tiwala niya sa sarili. Naglabas siya ng mana at sinabi sa kanyang sarili, hindi na ako muli pang magdududa sa sarili ko. Ipaglalaban ko at poprotektahan ang lahat. Sinabi ni Ursula na tinanggap na ni Ain ang kanyang kapangyarihan at dahil dito,
Magagamit na niya ang buong potensyal ng kanyang spirit power. Sumugod muli si Zoid pero agad siyang na-counter ni Ain. Sa pangalawang pagsugod, nilabas ni Ain ang barrier niya at sa pagkakataong ito, hindi na ito nabasag ng anti-spirit art ni Zoid. Napasigaw si Zoid at humingi ng dagdag na kapangyarihan kay Echidna. Pinagbigyan naman siya kaya sumugod ulit siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nilabas ni Ain ang kanyang espada at pinutol ang katawan ng halimaw. Inabot ni Ain ang kamay niya kay Zoid. Nagtaka si Zoid, bakit pa siya tutulungan ni Ain matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Sagot ni Ain, hindi ko kailangan ng dahilan para tumulong sa tao. Habang umiiyak, inabot ni Zoid ang kamay ni Ain. Naisip ni Ain, sino kaya ang nagbigay ng spirit power kay Zoid? At sinamantala ang kahinaan nito, lipat ang eksena kay Echidna. Kinuha niya ang nasirang spirit eye ni Zoid at inayos ito. Habang minamanipula ito, sinabi niya, kumpleto na ang datos ko mula kay Ain. Sisiguraduhin kong muling mabubuhay si Mictoran matapos tanggapin ni Ain ang kanyang tunay na lakas. Unti-unting nababago ang takbo ng kapalaran. Pero sino nga ba talaga si Mictoran? At anong papel ang ginagampanan ni Echidna sa mas malalim na plano? Nagumpisa ang eksena kay Yuri na bigla na lang humihingi ng halik kay Ain. Gulat na gulat si Ain sa sinabi ni Yuri, kaya agad itong nagtanong kung ano ang dahilan. Pinaliwanag ni Ursula na kaya gustong humalik ni Yuri ay para mas tumibay pa ang kanilang connection o ugnayan. Habang nag-aalangan pa si Ain, napatingin ito kay Pina at Kurohime at habang dahan-dahang inilalapit ni Ain ang mukha niya kay Yuri para halikan ito sa labi, bigla siyang nadulas kaya sa noo ni Yuri tumama ang kanyang halik. Sa hindi inaasahan, nag-level up ang kanyang divine eye. Napasigaw si Yuri na parang raw siyang nasa langit sa kilig, pero agad siyang pinaalalahanan ni Ain. Maghunos dili ka, Yuri. Lipat ang eksena sa isang lugar kung saan isang halimaw na ibon ang bumati kay Echidna. Tinawag siya ni Echidna na Baron Falco at binigyan ng bagong misyon mula sa Demon King ang pumatay sa isang nilalang. Tinawag ni Baron Falco na unggoy si Ain dahil para sa kanya, hindi dapat siya ang ipapadala sa ganoong misyon. Pero nang marinig niyang tinapos ni Ain ang behemoth, minamaliit pa rin niya ito at sinabing mas malakas lang ng kaunti ang behemoth sa mga ordinaryong halimaw. Ngunit iginiit ni Echidna na gusto niya ng lalaking malakas, kaya nagtitiwala sa kanya ang Demon King at siya mismo kay Baron Falco. Nang tanungin siya kung tatanggapin niya ang misyon, biglang kinuha ni Baron Falco ang papel ng misyon, lalo na't may dagdag pang sinabi si Echidna. Agad umalis si Baron Falco para hanapin si Ain at hindi nga nagtagal, nakita na niya ito. Nagpakilala siya kay Ain bilang ikalima sa mga marangal na demonyo, pero pinatigil siya ni Ain. Tulog pa ang mga babae, wag kang maingay! Biglang umatake si Baron Falco kay Ain, pero isang malakas na sampal lang ni Ain ang nagpabagsak at nagpahagis sa kanya. Laking gulat ni Baron Falco sa lakas ni Ain, at bago pa siya makabawi, nasa harapan na niya ulit si Ain at binigwasan siya ng spiral bullet. Napaamin tuloy si Baron. Abnormal ang lakas mo! Lumabas na rin sina Yuri, Kurohime, Ursula at Pina. Sabi ni Pina, malakas na talaga si Ain dahil natalo nito ang kalaban ng walang tulong mula kay Ursula. Pero sagot ni Ursula, mas malakas pa rin siya kaysa kay Ain, sabay gulpi habang hinuhupa ang tensyon. Pinakalma naman siya ni Yuri. Habang naglalakad sina Yuri at Ain sa palasyo, nakita nila si Claudia. Tinanong agad ni Ain kung nasaan ang Forbidden Library. Naisip ni Ain na kaya siya nakapasok sa palasyo ay dahil sa regalo ng hari. Nang marating nila ang library, humingi ng paumanhin si Claudia dahil wala siyang permiso mula sa hari para samahan sila kaya hindi siya makapasok. Pagpasok ni Ain sa loob, nagulat siya. Malayo sa kanya sina Yuri at ang iba. Tinanong niya si Ursula kung kaya ba nitong mag-teleport pero napansin niya ang isang barrier na sobrang lakas. Sa kabila nito, sinabi ni Ain na kakayanin niyang mag-isa. Pagdating niya sa pinakaloob ng library, gulat ulit siya sa lawak nito. Biglang may babaeng nahulog mula sa taas, agad niyang sinalo ito. Tinanong niya kung okay lang ba siya. Nagpakilala ang babae at nagpasalamat. Siya si Alice. Tinanong ni Alice kung anong ginagawa ni Ain sa library. Sinabi ni Ain na naghahanap siya ng libro tungkol sa Hidden Dungeon dahil gusto niyang bumuo ulit ng isang pamilya. Kaya ibinigay ni Alice ang libro na may kinalaman dito. Nabanggit din ni Alice ang pangalan ni Yuri at ipinahayag na isa rin siyang Yggdrasil spirit. Ibinalik niya si Ain sa kanyang mga kasama. Doon sinabi ni Alice na natatakot siyang makisama sa iba
dahil wala siyang kakayahan sa combat. Yung kapangyarihan lang niya ay ang Thousand Mile Eye. Habang nagkukwento siya, may isang pulang buhok na babae siyang tinawag na Mama. Bumalik si Ain sa lugar kung saan naroon si Alice. Doon niya nakita ang babaeng nakapulang buhok, bisita raw nila. Tinanong ni Ain kung tama ba ang hinala niya. Siya ba ang guardian ni Alice? Sumangayon ang babae at nagpakilala bilang Akahane. Nilapitan ni Ain si Alice. Tinanong niya kung gusto ba nitong makita sina Yuri at Pina. Alam ni Ain na takot si Alice lumabas dahil pareho sila dati. Pero dahil sa tulong ng mga kasama niya, nalampasan niya ang takot na iyon. Kaya nangakong poprotektahan niya si Alice mula sa mga halimaw, kaya hayaan sana siya nitong isama ito. Alam niyang hindi madaling magtiwala pero hiling niya magtiwala si Alice. Habang sinusuklayan ni Akahane si Alice, iniisip ni Alice ang mga nararamdaman niya. Bigla siyang napaluha. Bumalik si Ain, tinawag ang pangalan ni na Alice at Akahane. Lumapit si Alice kay Ain. Sinabi niya, "Nagtitiwala ako sa iyo, Ain. Dali mo ako sa labas." Agad siyang binuhat ni Ain at tumalon palabas ng library. Binigay ni Akahane ang spirit core ni Alice kay Ain. Nagpasalamat si Ain. Gumawa si Akahane ng isang clone para makasama rin sa grupo. Lumabas na sila sa dungeon habang buhat-buhat ni Ain si Alice. Lahat ng halimaw na madaanan nila agad tinatalo ni Ain. Nang makarating sila sa boss ng dungeon, agad itong tinalo ni Ain. Nagtanong si Alice kung nasaktan ba siya, pero ngumiti lang si Ain at sinabing ayos lang siya. Nakarating na sila sa labasan ng dungeon. May kaba si Alice pero sinabi ni Ain, "Huwag kang mag-alala, palagi kitang iingatan." Kinilig si Akahane. Parang rom-com lang, anya? Kaya pinaiikot-ikot siya ni Alice sa inis. Sa wakas, nakabalik na sila sa kanilang tinutuluyang bahay. Nakita na ni Pina at Yuri si Alice. Yayakapin sana siya ni Yuri, pero pinigilan ni Alice. Nagkita rin ang mga guardian nila at tila natulala si Ursula nang makita si Akahan. Nagpasalamat si Yuri kay Ain dahil nakita at makakasama na nila si Alice. Sabay yakap niya kay Ain. Biglang lumapit si Pina at sinabi, "Mahal kita, Ain." Sabay yakap habang tinitingnan si Alice para inisin ito. Hindi nagpatalo si Alice. Lumapit siya at niyakap din si Ain. At dito muna nagtatapos ang ating kwento. Nagumpisa ang eksena sa loob ng isang sauna kung saan magkasama si Ain at ang mga babae. Hindi alam ni Ain kung ano ang kanyang dapat gawin habang sinisimulan na ang proseso ng pagbabago sa spirit core ni Alice. Habang ginagawa na sana ang ritual, biglang nadulas si Alice. At sa di inaasahan nahubaran si Ain. Kitang-kita tuloy ng mga babae ang tinatago niyang alaga, dahilan para biglang himatayin si Yuri sa sobrang pagkabigla. Lipat ang eksena kina Ain at Megan. Biglang dumating si Jasper at tinanong si Ain kung may alam ba ito tungkol sa demon race. Naalala ni Ain si Baron Falco kaya't sinagot niya ng "Oh." May bagong misyon na ibinibigay kay Ain, ang tumulong sa lugar ng Raishek, kaya't sinabi niya ito kay Ursula. Tinawag din niya ang iba pang babae upang tanungin kung sasama sila at pumayag naman ang mga ito. Kaya't wala nang nagawa si Ursula kundi pumayag na rin. Samantala, ipinakita ang grupo ng mga tao na naglalakad sa isang lugar. Habang nag-uusap ang mag-amang si Mia at ang kanyang ama, dumating sila sa harap ng mga dambuhalang bato. Biglang lumindol at sinabi ng mga tao na dumating na si Lord Hydra. Tinanong ni Mia ang kanyang ama kung sino si Lord Hydra at ipinaliwanag nitong isa itong dambuhalang Hydra na protektor ng kanilang lugar. Lumapit ang isang lalaki at sinabing kailangan nang ihandog ang ika-4 na alay. Ikinabigla ito ng ama ni Mia. Habang umiiyak, niyakap ng ama ang kanyang anak. Pumunta si Mia at tumakbo papunta sa dambuhalang Hydra upang ihandog ang sarili. Habang humihingi ng tulong sa God, sinabi ni Mia sa Hydra na kunin na siya at dalhin sa langit. Biglang tumakbo ang ama ni Mia para pigilan ang Hydra. Nagalit ang mga tao at sinabi ng ama ni Mia na siya na lang ang ialay kapalit ng kanyang anak. Pero sinabi ng Hydra na ang gusto niya ay isang babae, iyon ang kasunduang kanilang pinirmahan. Isang babae kada buwan o sisirain ng Hydra ang buong lugar. Nang malapit ng kainin ng Hydra si Mia, biglang dumating si Ain upang iligtas siya. Kasama si Yuri, pinagaling nila ang mga taong nalason ng Hydra. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ain at agad inatake ang Hydra. Sa isang saglit, pinaghihiwa niya ito gamit ang kanyang malalakas na atake. Laking gulat ng mga tao sa kanyang kapangyarihan. Isang tao ang sumigaw. Siya ang Ancient Dragon Slayer. Nagpasalamat ang mga tao kay Ain. Nang hinanap niya ang pinuno ng lugar,
Bigla silang naging tahimik at umalis na lang, bagay na ikinabigla ni Ain. Tumakbo si Mia papunta kay Ain at masayang nagpasalamat. Tinawag pa niya itong Diyos, pero agad siyang itinama ni Ain at sinabing hindi siya Diyos. Isa lamang siyang taong gustong magligtas ng kapwa. Pumunta si Ain sa mansyon upang hanapin ang tunay na pinuno. Isang lalaking nagpakilalang si Nigun ang sumalubong sa kanya. Habang nag-uusap sila, nabanggit ni Nigun na wala namang demon sa kanilang lugar, isang bagay na ikinagulat ni Ain. Sinabi ni Ain na tinalo na niya ang Hydra. Laking pag-aalala ni Nigun dahil ang Hydra raw ang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang bayan. Ngunit giit ni Ain, ang kapalit nito ay buwan-buwang pag-aalay ng inosenteng buhay. Sinabi ni Nigun na ang pag-aalay ng isa ay kapalit ng kaligtasan ng marami, at hindi naman habang buhay na maipagtatanggol sila ni Ain. Dahil hindi lahat ng tao roon ay kasing lakas niya, mas pinipili nila ang kasunduang kayang panindigan. Dahil sa galit, umalis si Nigun at iniwan si Ain. Habang naglalakad palayo sa mansion, napaisip si Ain kung tama ba ang ginawa niya. Sa mga sinabi ni Nigun, parang siya pa ang naging masama. Ngunit biglang hinawakan ni Yuri ang kanyang kamay at pinalakas ang kanyang loob. Sinabi nitong tama ang kanyang ginawa dahil ang buhay ng bawat isa ay mahalaga. Samantala, ipinakita si Nigun na may kausap sa isang mahiwagang salamin. Nais daw niyang palitan ng Hydra. Sumagot ang misteryosong boses. Huwag siyang mag-alala, may ipapalit sila. Ang tunay nilang problema ay si Ain. Laking pagtataka ni Nigun at sa huli sinabi niyang kailangan nilang patayin si Ain. Ipinakita ang kausap niya, isang nilalang na kamukha niya. Tinawag niya itong Shadow at ito'y nagsabi, "Ako ang papatay kay Ain." Balik kay Ain, nasa isang lugar siyang wasak at giba. Nilalayuan siya ng mga tao at di niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya natinag. Sinimulan niyang ayusin ang lugar na labis na ikinagulat ng isang lokal. Tinanong siya ni Ain kung bakit tila wala ng pag-asa ang mga tao. Sagot ng lalaki, dahil nawala na ang kanilang tiwala sa sinuman. Ngunit ang sinabi ni Ain na, "Tutulungan ko kayo" ay pangalawang beses na raw niyang narinig. Una raw itong sinabi ng ama ni Nigun. Dati raw nung buhay pa ang ama ni Nigun, payapa at maayos ang kanilang lugar. Pero nang si Nigun na ang namuno, biglang lumitaw ang Hydra at nagsimula ang pag-aalay. Muling nabuhay ang pananampalataya ng lalaki kay Ain at taos-pusong nagpasalamat ito sa kanya. Biglang nakita ni Ain ang isang grupo ng halimaw na papalapit sa bayan. Mukhang may masama na namang plano si Nigun at target naman niya si Ain. Isang bayani laban sa mundo ng kasinungalingan. Isa lamang ang malinaw, hindi susuko si Ain sa gitna ng dilim. Abangan ang susunod na kabanata ng kwento ng isang walang silbing appraiser na ngayoy, pinakatinatakutan ng kasamaan. Simula ang kwento sa isang nakakakilabot na kaganapan, isang grupo ng mga halimaw ang papalapit na sa bayan kung saan naroroon si Ain. Takot na takot ang mga tao. Ang sigaw ng kaguluhan at takot ay nagkalat sa buong paligid. Naalala naman ni Ain ang batang iniligtas niya noon, pati ang lalaking nagtiwala sa kanya. Dahil dito nangako siya sa sarili na mula ngayon poprotektahan niya ang lahat. Kaya't agad siyang umatake sa mga halimaw gamit ang kanyang spiral bullet, ngunit napakarami ng kalaban. Kahit matapos ang kanyang atake, marami pa rin ang natira. Sumugod sa kanya ang mga halimaw, kaya agad siyang gumamit ng super appraise, sinundan pa ng sunod-sunod na mga skill para makipaglaban. Pero dahil sa dami ng mga kalaban, hirap na hirap si Ain tapusin ang lahat. Habang patuloy siyang lumalaban, may isang lalaking nakamasid sa kanya at namangha sa galing ni Ain. Sa gitna ng labanan, nagbabala si Yuri kay Ain. Sabi niya, kung ipagpapatuloy pa ni Ain ang laban, baka siya ang unang bumagsak. Ngunit sagot ni Ain, bago mangyari yon, uubusin ko muna ang lahat ng halimaw na to. Hinugot niya ang kanyang espada, nag-concentrate, at pinalawak ang saklaw ng kanyang pag-atake. Sa isang iglap na hati sa dalawa ang mga halimaw na tinamaan ng kanyang slash, biglang lumabas si Yuri at sinabi niyang ubos na lahat ng halimaw. Napangiti si Ain, ngunit ilang sandali lang ay bigla siyang bumagsak. Agad siyang sinalo ni Yuri at agad ginamot. Pagmulat ni Ain, lumapit ang batang iniligtas niya. Tinawag siya nitong Diyos, niyakap siya, at taos-pusong nagpasalamat ang mga mamamayan sa kanyang kabayanihan. Ngunit biglang nagsalita ang isang lalaki sa mga tao, ihintayin na lang ba natin ang kamatayan? Magpapatuloy na lang ba tayo sa pag-aalay? Dahil sa kanyang sinabi, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga kasama niyang tao na lumaban. Masaya si Yuri sa nakita niya na muling nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Sabi niya,
Dahil to sa pagsisikap mo, Ain. Pero sagot ni Ain, hindi ko to magagawa kung wala ka. Ikaw ang unang taong nagtiwala sa akin. Noong una tayong nagkita, niligtas mo ako. Binigyan mo ako ng kumpiyansa sa sarili. Gusto ko ring maibahagi iyon sa iba. Habang nag-uusap sina Ain at Yuri, biglang lumapit ang mga tao at pabirong tinawag ang dalawa na batang pag-ibig, dahilan para mapahiya si Ain at Yuri. Biglang lumitaw si Nigun. Nagpakita rin ng mga tao at sinabi nilang hindi na sila susunod sa kanya. Handa na silang lumaban at protektahan ang sarili. Nagulat si Nigun sa rebelde nilang tugon. Sinabi niya sa mga tao, isa siyang demonyo. Walang taong kayang talunin ng Hydra. Idinagdag pa niyang bahagi raw ito ng plano ni Ain para kontrolin ang Raishik. Pero huwag kayong mag-alala, dagdag niya. Ako ang magpoprotekta sa inyo. Ngunit sa kanyang gulat, walang ni isa ang naniwala o sumunod sa kanya. Lumapit ang isang lalaki at sinabing, hindi namin kailangan ng pinunong nag-aalay ng tao. Lalaban kami, tulad ng ginawa ng tatay mo noon. Nasaktan si Nigun sa narinig. Dahil dito humingi siya ng tulong kay Shadow. Kinuha niya ang isang pendant at agad na napansin ni Ain na ito ay kaparehas ng kay Zoid. Binalaan niya agad si Nigun na lumayo sa salamin, ngunit huli na, binalot na ng maitim na aura si Nigun. Lumipat ang eksena sa isang madugong lugar. Nasa harap ni Nigun si Shadow. Sabi ni Shadow, patayin mo ang lahat. Hindi sila nakikinig sa iyo? Gaya ng tatay mo. Pero sagot ni Nigun, namatay ang ama ko dahil sa sakit. Hindi, sagot ni Shadow. Ngayon sasabihin ko ang totoo. Ihanda mo ang sarili mo. Ipinakita ang nakaraan ni Nigun. Noon, masaya pa siya kasama ang ama. Isang pinunong mahal ng lahat. Isang araw, inutusan siyang makipaglaro sa mga bata pero tinanggihan siya. May sakit ka, sabi nila. Nilayuan siya at iniwasan. Habang naglalakad, narinig niya ang masasakit na salita ng mga tao at dito niya unang nakilala si Shadow. Mula noon, naging tanging kaibigan niya ito. Isang araw nakita ni Nigun na may sakit ang ama niya. Tinulungan niya ito at nagbigay ng halamang gamot, ideya ni Shadow. Sinabi ng ama niya na gumaan ang pakiramdam niya, kaya't patuloy na siyang binigyan ni Nigun ng inumin araw-araw. Ngunit pagkalipas ng panahon na nakita na lang ni Nigun na patay na ang ama niya, lumapit siya kay Shadow, umiiyak, at sinabing hindi niya kayang pamunuan ang Raishik. Pero sabi ni Shadow, tutulungan siya dahil magkaibigan sila. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Shadow, ikaw ang pumatay sa ama mo. Nagulat si Nigun. Nilapitan siya ni Ain para gisingin at iligtas. Sinubukan niyang alalahanin ang totoo at sinabi kay Shadow, hindi totoo yan. Namatay ang ama ko sa sakit. Pero sagot ni Shadow, hindi sa sakit, sa lason na ikaw mismo ang nagbibigay. Nilason mo ang ama mo araw-araw, akala mo'y gamot. Dito niya napagtanto ang masakit na katotohanan, niloko lang siya ni Shadow. Lahat ng kasinungalingan, pati ang pagtawag kay Ain na demonyo, ay bahagi lang ng plano ni Shadow. Dahil dito hindi na kinaya ni Nigun ang emosyon. Nawala siya sa kanyang sarili at tuluyang sinaniban ni Shadow. Nagpakilala siya kay Ain, ako ang Viscount Shadow of Illusion, ang ikalimang demon. At dito nagtapos ang episode, nagsisimula ang eksena kay Shadow habang nagpapakilala ito kay Ain. Sa sobrang dilim ng presensya nito, napausal si Ain. Isa kang demonyo. Hinahanap ni Ain si Nigun pero sinabi ni Shadow na nasa kanyang kontrol na ang katawan ni Nigun. Pinaliwanag niya na habang siya ang may hawak sa katawan ni Nigun, wala ring magagawa si Ain dahil kung papatayin niya si Shadow, mamamatay rin si Nigun. Kaya halatang inis at pigil si Ain. Agad umatake si Shadow. Mabilis naman itong naiwasan ni Ain at ikinulong niya si Shadow sa isang barrier. Pero hindi nagtagal, nakalabas agad si Shadow. Gamit ang kanyang anti-spirit art, isang kapangyarihang hindi inaasahan ni Ain. Sunod, naglabas si Shadow ng mga halimaw para atakihin ang mga mamamayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Ain. Tinugis niya ang mga halimaw at iniligtas ang mga tao. Nagtayo siya ng barrier upang makatakas ang mga mamamayan. Pero muling nagpadala ng halimaw si Shadow at muli ring nabasag ang barrier ni Ain. May isang mamamayan na muntik ng kainin ng halimaw. Nang aaksyonan na ito ni Ain, tinamaan siya ng biglaang atake mula kay Shadow. Gagamitin na sana ni Ain ang kanyang espada, pero naalala niya si Nigun, kaya imbes na umatake, ginamit na lang niya ang isang defensive spell. Habang iniisip ni Ain ang susunod na hakbang, hindi tumitigil si Shadow sa pag-atake. Sinabi pa ni Shadow na kung gusto ni Ain na matapos na ang lahat, kailangan niyang patayin si Nigun. Pero sinagot siya ni Ain,
Alam kong nandyan ka pa, Nigon. Napaisip si Shadow sa sinabi ni Ain pero tuloy lang siya sa pag-atake. Sa kabila ng sugat at pagdurugo, lumapit pa rin si Ain at sinabi, "Iligtas ko ang bayan." At si Nigon, bigla niyang binigyan ng malakas na untog sa ulo si Shadow, dahilan upang ito'y mabuwal. Nalipat ang eksena kay Nigon. Puno ng pagsisisi, iniisip niyang kasalanan niya kung bakit nasasaktan ang lahat. Mas mabuting ako na lang ang mawala. Pero narinig niya ang tinig ni Ain na tinatawag siya, "Nigon, alalahanin mo ang dahilan kung bakit gusto mong iligtas ang bayan ng Raishik." Naalala ni Nigon ang kanyang ama, isang taong minamahal at ginagalang ng lahat. Bigla siyang napaluha sa muling pag-alala sa kanyang pangarap, protektahan ang bayan gaya ng kanyang ama. Balik sa labanan. Habang tuloy ang pag-atake ng mga halimaw, may isang mamamayan na lumaban. Nagpasalamat sa kanya ang taong niligtas niya. Sinabi ng lalaki, "Tulungan natin si Ain, iligtas natin si Nigun. Hindi pa huli ang lahat." Pumayag ang iba pang mamamayan at nagkaisa silang iligtas si Nigun upang mapalaya ito sa kontrol ni Shadow. Balik kay Nigun. Buo na ang kanyang pasya, ipagtatanggol niya ang Raishik. Samantala, si Ain ay halos hindi na makatayo. Biglang bumangon muli si Shadow at susugod na sana, pero bigla itong hindi makagalaw. Nagpakita si Nigun sa loob ng kanyang sariling isipan at sinabing, "Salamat, Ain." Pagkatapos nito, sinaksak ni Nigun ang sarili upang tuluyang maputol ang kontrol ni Shadow. Agad na lumapit si Ain pero pinigilan siya ni Ursula. Pinakita si Shadow na tinatanggal ang punyal na nakabaon sa kanya. Lumipat ang eksena. Nag-uusap na sina Shadow at Nigun. Sabi ni Nigun, "Kahit niloko mo ako, kaibigan pa rin ang tingin ko sa'yo." Naalala niya ang kanilang pinagsamahan. Pero sagot ni Shadow, "Ginamit lang kita." Lumipat ulit sa labanan. May isang maliit na halimaw ang tumatakas at tinangkang sumanib sa isang batang babae. Agad itong tinaga ni Ain gamit ang espada at napatay. Lumapit si Ain kay Nigun, hinugot ang punyal at sinabing, "Gagaling ka, Nigun! Huwag kang mamatay." Lumabas si Yuri upang tulungan sa pagpapagaling. Sa loob ng isipan ni Nigun, may nakita siyang liwanag. Inakala niyang ito'y ang kanyang ama. Inabot siya ng isang kamay at hinawakan niya ito. Balik kina Ain at Yuri. Tuluyan nang gumaling si Nigun. Pagbangon niya, niyakap siya ni Ain at Yuri. Tuwang-tuwa silang tatlo. Naitanong ni Nigun, "Bakit niyo pa ako niligtas? Inalay ko na ang aking buhay." Sagot ni Ain, "Sabi mo, ang pag-aalay ng isa'y makapagliligtas ng marami, pero hindi ko kayang iwan ng kahit isa. Kasama ka doon, Nigun." Pumayag din ang mga tao. "Kung iiwan ka namin, wala kaming pinagkaiba sa mga demonyo. Ang pagkamatay mo hindi kabayaran sa kasalanan mo." Naiyak si Nigun. Nagpasalamat siya sa lahat ng mamamayan sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Biglang napatumba si Yuri. Agad siyang sinalo ni Ain. "Ubos na ang lakas ko," wika ni Yuri. Buhat-buhat ni Ain si Yuri at dinala sa lilim ng puno. Galit na galit siya. "Hindi ko mapapatawad ang mga demonyong sinasamantala ang kahinaan ni Nigun at Zoid." Pinakita si Shadow na tinuhog ng espada. Napansin ni Alice ang isang napakaliit na halimaw na tumatakas. Tinuro niya ito kay Pina at agad itong ginamitan ng barrier. Tinanong ni Ain si Shadow, "Bakit ninyo ako gustong patayin? Ano ang plano ninyo?" Sagot ni Shadow, "Wala akong sasabihin." Bantang sagot ni Ain, "Buburahin kita." Walang matitirang bakas. Sa takot, nagbago si Shadow. "Sige, sasabihin ko ang alam ko kung papayagan mo akong makatakas." Pumayag si Ain. Ayon kay Shadow, may utos sa kanila na patayin si Ain. Ngunit bago niya masabi kung sino ang nag-utos, bigla siyang sumabog at namatay. Sabi ni Ursula, "May seguridad silang inilagay. Sa oras na magsalita siya, magse-self-destruct agad." Nagtipo ng mga mamamayan ng Raishik. Sabi ni Ain, "Patay na ang demonyo. Ligtas na kayo." Nagpasalamat ang mga tao. Lumapit ang batang babaeng niligtas ni Ain. "Alis ka na ba? Hindi na ba kita makikita?" Sagot ni Ain, "Babalik ako." Ipinapangako ko. Lumapit si Nigun at nagpasalamat kay Ain. Sabi niya, "Patuloy mo pa rin kaming pinoprotektahan." Pagbalik ni Ain sa palasyo, inanunsyo ng hari, "Mula ngayon, ikaw na ang bagong mamumuno ng Raishik." Pinakita si Nigun na nakakulong, pinagbabayaran ang kanyang kasalanan. Lumapit si Jasper at sinabi na kapag naging maharlika si Ain, tatawagin na siyang Ain Raishik. Mula sa dating mababang appraisal, isa na siyang iginagalang na pinuno. Niyakap siya ng hari, Claudia at Megan. Sabi ni Megan, "Kapag naging maharlika ka, susuportahan ka palagi ng Adventure Guild." Dagdag ni Jasper,
pwede mo pa ring ipagpatuloy ang layunin mo. Ako na ang bahala sa mga tungkulin mo bilang maharlika at makakatulong ka sa mga tagong dungeon sa pamamagitan ng koneksyon at impluwensya. Lumapit si Ain sa harap ng hari at tinanggap niya ang alok. Mula ang eksena habang naglalakad ang isang halimaw. Pinag-uusapan nila ang pagkatalo ni Baron sa kamay ni Ain. Bigla na lang may umatake, isang babaeng demonyo na tinawag na Duke Loana, ang pinuno ng 5 noble clans na agad kinatakutan ng halimaw. Samantala, lumipat ang eksena kay Echidna na pinagmamasdan si Ain gamit ang isang crystal ball. Dumating si Loana at pinag-usapan nila si Ain. Ayon kay Echidna, makikipagkita raw si Ain sa isa sa mga Yggdrasil spirits, kaya plano nilang abangan ito. Nagboluntaryo si Loana na siya na mismo ang papatay kay Ain at dadalhin ang spirit kay Echidna. Sa kabilang dako, makikita natin si Yuri na tinatanong si Ain kung anong tanghalian nila. Biglang dumating si Alice, gustong kausapin si Ain. Sumingit naman si Pina at sinabing magtatapat si Alice, pero nilinaw ni Alice na hindi iyon ang dahilan. May kinalaman daw ito sa kanilang kapatid. Habang nag-uusap sina Alice, Yuri, Ain at Pina, may biglang lumitaw na babae. Hinanap nila kung sino ito at nang lingunin nila, nakita nilang nakahiga sa kama ang babae. Tinawag ng babae ang kanyang mga kapatid. Nang yayakapin na sana siya ni Yuri, bigla siyang tumagos dito. Ipinakilala siya bilang Kursh, ang pangalawa sa magkakapatid ayon kay Pina. Nagulat si Ain, isang Yggdrasil spirit ang kusa raw nagpakita sa kanila. Nagpakilala rin ang spirit kay Kursh. Napatingin si Ain sa kokomelon ni Kursh, pero pinutol ni Alice ang usapan at binalik sa totoong pakay. Sabi ni Kursh, target daw ng mga demonyo ang Yggdrasil spirit. Akala ni Ain si Kursh ang target, pero nilinaw ni Kursh na hindi siya, kundi si May, ang nakababatang kapatid nila. Gamit ang Thousand Mile Eye, nahanap ni Alice ang lugar ng Yggdrasil ni May sa Abysswood. Nang tanungin ni Ain kung sino ang guardian ni May, nalaman niyang patay na ito at si Kursh na ang tumatayo bilang guardian na isa rin palang Yggdrasil spirit. Nagtaka si Ain kung paano nakakalabas si Kursh at ipinaliwanag ni Alice na pwede siyang lumabas kahit kailan. Naunawaan ni Ain ang kalagayan ni May. Kilig na kilig si Yuri nang purihin ni Kursh si Ain bilang kasintahan niya. Sa puntong ito, nagpasya na si Ain na tutulungan niya sina Kursh at May. Nagpaalam si Kursh dahil alam na ni Alice ang lokasyon ni May. Agad namang nagtungo sina Ain patungo sa Yggdrasil tree. Sa daan, gamit ang Thousand Mile Eye ni Alice at appraisal ni Ain, napadali ang kanilang paghahanap. Napabalik tanaw si Pina sa mga bitag na dati niyang nilagay na agad naman iniiwasan ni Ain. Nagtataka si Yuri kung bakit walang halimaw sa paligid. Biglang nagmadali si Ain patungo kay May. Habang tumatakbo, sinabi ni Ursula na lumakas si Ain matapos talunin ang isang demonyo. Pero binalaan siya ni Ursula kaya huminto ito. Pagtingin ni Ain sa itaas, nakita niyang napapalibutan ng maraming halimaw ang isang babae, si Countess Hornet, ang panglima sa Demon Nobles. Agad siyang umatake sa halimaw at sinundan si Ain. Pero nagulat si Hornet nang biglang nasa likod na niya si Ain, nakatarak na ang espada. Sabi ni Ain, wala siyang awa sa mga demonyo. Nag-transform si Hornet sa maliliit na bubuyog at nagsabing hanapin siya. Pero gamit ang burning bullet, pinuksan ni Ain ang mga ito, kaya napilitang tumakas si Hornet. Sa pagtakas ni Hornet, nasalubong niya si Loana. Sa takot, hindi na siya nakalaban pa. Agad siyang pinatay ni Loana. Sa likod niya, naroroon si Ain. Ipinakilala ni Loana ang sarili at tinawag si Ain na Unggoy. Malinaw niyang sinabi ang kanyang misyon. Patayin si Ain at dukutin ang Yggdrasil spirit. Agad lumapit si Ain, ginamitan si Loana ng level drain, sinundan ng malakas na suntok. Naalarma si Loana dahil matagal na raw mula nang may nakapagpadugo sa kanya. Gumanti siya gamit ang mga bala, pero nagulat nang bumalik ang mga ito sa kanya dahil sa epekto ng level drain. Habang umatras si Loana, biglang lumitaw si Ain sa likod niya at hinati siya sa dalawa. Sa pagbagsak ng kanyang ulo, sinabi ni Ain na mahina si Loana, isang random na halimaw lang. Nagulat si Loana at sinabing siya raw ang elite at pinakamataas sa 5 noble demons, kaya hindi niya matanggap ang pagkatalo. Tumakas siya, banta niyang papatayin si Ain sa susunod. Susundan na sana ni Ain si Loana, pero pinigilan siya ni Ursula. Ang tunay nilang pakay ay si May at si Kursh. Sumang-ayon naman si Ain. Sinabi ni Alice na gagabayan niya si Ain. Sa paglalakad, narating nila ang isang tree cocoon. Biglang nagbukas ang puno at isang boses ang naganyaya sa kanila. Pagpasok nila, namangha si Ain sa kagandahan ng lugar.
Sinalubong sila ni Kirsch at sinabing na-miss niya si Ain. Niyakap siya agad ni Yuri, sumunod si Pina at nagkulitan silang magkakapatid. Pilit naman ni Kirsch at Pina na sinasama si Alice sa kulitan. Sinabi ni Ain na masaya siyang ligtas silang lahat pero agad hinanap si May. Sabi ni Kirsch na tutulog si May. Nilapitan ni Ain si May pero may naapakang sanga kaya nagising ito. Nagulat si May sa presensya ni Ain at bigla itong napaiyak. Sa wakas, muling nagtagpo ang magkakapatid pero ang tunay na panganib ay hindi pa tapos. May bagong puwersa na nagbabantang sirain ang kapayapaan. Ano ang susunod na hakbang ni Ain? Abangan sa susunod na kabanata. Simula ang eksena sa isang malungkot na si May na umiiyak. Agad siyang nilapitan ni Ain at sinubukang patahanin, ngunit mas lalo lang siyang napaiyak. Biglang dumating si Yuri at nang makita ito ni May, agad siyang tumigil sa pag-iyak at yumakap ng mahigpit kay Yuri. Masaya si May sa muling pagkikita nila. Nilapitan niya si Alice at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Bilang tanda ng pagmamahal, binigyan ni May sina Alice, Pina at Yuri ng bulaklak. Binalik naman ni Yuri ang bulaklak kay May at isinabit ito sa tainga ng bata na lalo niyang ikinatuwa. Makikita ang masayang pag-uusap ni na May, Yuri, Kirsch at Pina muling nagkakasama bilang magkakapatid. Dumating si Ain at tuwang-tuwa sa pagkalma ni May. Pinakilala siya ni Yuri bilang mabuting tao na tumalo sa isang masamang demonyo. Humingi ng paumanhin si May kay Ain dahil una niya itong napagkamalang masama. Sa huli, sinabi niyang gusto niyang umupo sa hita ni Ain. Pinayagan siya ni Ain, hinimas niya ang ulo nito at nagpakarga pa sa kanya. Tumalon ng mataas si Ain habang buhat si May. Akala ni Yuri ay iiyak si May, pero kabaligtaran ng nangyari, napangiti siya, nag-e-enjoy sa ginawa ni Ain. Sinabi ni May na gusto niyang sumama kina Ain. Tinanong ni Ain si Kirsch kung ayos lang ba ito. Sagot ni Kirsch, kung yan ang nais ng kapatid ko, rerespetuhin ko ito. Ngunit inusisa ni Ain si Kirsch dahil alam niyang gusto rin nitong makasama ang mga kapatid. Ipinangako ni Ain na mag-iiwan siya ng clone sa Yggdrasil upang bantayan ito. Sa pagkakataong iyon, ipinakita ni Kirsch ang kanilang spirit core ni May kay Ain. Nagpasya si Kirsch na sumama rin. Tuwang-tuwa sina Yuri at Pina. Ipinangako ni Ain na poprotektahan ang Yggdrasil ni May. Kaya huwag itong mag-alala. Taos-pusong nagpasalamat si May kay Ain. Biglang niyakap ni Yuri si Ain. Nagpasalamat sa lahat ng ginawa niya at inamin, mahal niya si Ain. Sa susunod na tagpo, nag-usap sina Ursula at Ain. Masaya si Ursula para sa muling pagsasama ng magkakapatid. Sinabi niya na 4 na lang ang kulang sa mga kailangang hanapin ni Ain. Nagpasalamat si Ain sa tulong ni Ursula na napaluha sa emosyon. Inilagay ni Ursula ang spirit core nina, Kirsch at May kay Ain. Ipinaliwanag ni Kirsch ang kapangyarihang taglay ng kanyang core at binalaan si Ain na huwag itong abusuhin. Ipinakita rin ni May ang kanya. Tinuruan ni Ursula si Ain kung paano gamitin ang mga kapangyarihang iyon. Samantala, sa Demon Castle, nagkakatipon ng mga demonyo at pinag-uusapan ng tungkol kay Ain, isang babala sa hinaharap. Bumalik ang eksena sa grupo ni Ain na abala sa paglilinis ng kastilyo. Magkasama sa paglilinis sina Ain at Alice. Si Pina naman ay gumamit ng illusion para lokohin si Kurohime, pero agad siyang pinatigil at inutusan na maglinis ng maayos. Kasama ni Yuri si Ursula sa paglilinis. Pinayuhan siya ni Ursula na dahan-dahan lang, pero sabi ni Yuri, nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Kasama naman ni May si Kirsch sa paglilinis. Nakita ni May ang isang ipis at ipinakita ito kay Kirsch na halos himatayin sa takot. Tinapon ni May ang ipis at natuklasan nilang nasa loob pala sila ng dressing room. Nakakita si May ng magandang damit at nagplano ng sorpresa. Pagbalik ng eksena kay Ain, nakita niya si Yuri na nakabihis ng maganda. Napahanga siya sa ganda ni Yuri. Hinatak siya nito papunta sa mga kapatid niya na pare-pareho ring napakaganda sa kanilang kasuotan. Sinabi ni Ain na napakaganda nila. Si May naman ang pumili ng isusuot ni Ain. Una, ayaw ni Ain dahil pakiramdam niya hindi bagay sa kanya. Pero dahil sa pangungulit ni Ursula, wala siyang nagawa at sinuot ang kasuotan na pinili ni Pina. Sabi ni Yuri, parang prinsipe ka, Ain. At si Alice, hindi makatingin kay Ain dahil sa sobrang kagwapuhan nito. Si May ay proud na proud at sinabi niyang siya ang pumili ng suot ni Ain. Sinimulan ni Yuri ang sayawan at niyaya si Ain at Alice. Sabi niya, mas masaya ang party pag mas marami ang sumasayaw. Sumayaw sina Ain at Alice at maya-maya, nilapitan sila ng ibang babae para makisali. Nagpatugtog naman si Kurohime ng isang masayang musika.
Nag-uusap si Yuri at Ain sa isang tabi. Nagpasalamat si Yuri kay Ain dahil sa muling pagkikita nilang magkakapatid. Tugon ni Ain, mas magiging masaya pa tayo sa mga susunod na araw. Sa likod ng bawat laban at bawat tagumpay, ang tunay na lakas ni Ain ay hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa kanyang kakayahang magsama-sama ang mga pusong winasak ng kapalaran. At habang patuloy siyang naglalakbay, mas lalo pang lumalalim ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng komento, at i-click ang notification bell para sa mga susunod na episode. At kung bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang Tagalog anime recaps kagaya nito. Ako nga pala si Loki Anime Recap at ito ang kwentong hindi natin palalampasin. Kita-kits sa susunod na episode ng Even Given the Worthless Appraiser Class, I'm Actually the Strongest.